babalikan ko lang yung ebanghelyo kahapon, tapos idudugtong natin ngayon. Kahapon yung ebanghelyo ay tungkol sa if we lead others to sin, mabuti pa may italing gilingan sa leeg at itapon sa gitna ng dagat. Isa sa pinakamadalas na kasalanan natin sa kumpisalan, one of the more common sin is gossiping, chismis, mga marites. Both men and women, hindi lang naman kasi parang may gender bias, but it is for all. Ang chismis, itong mga secret, na tayong dalawa lang, at kung paano ito nagdadala ng napakalaking pinsala, para maliit na kwento lang, pero napakalaking pinsala ang ginagawa. Hindi natin alam kung saan nahantong, kung gaano kalaki yung gagawin nito, kung ilang palit, ilang pasa ang mangyayari dahil sa kasalanan ng gossiping, pagchichismis. It is disastrous. Kaya tuwing kumakati yung dila natin, magandang paalala, we will cause scandal Ang tingin natin sa taong yan, pag chinismis natin, iba na, Tapos nadadamay na. It will change everything. Oras na mabulungan tayo, masabihan tayo, magbabago ang maraming bagay. At pag nangyari ito, sabi, mabuti pa itali yung iyong leeg at itapon, ilagay sa gilingan, yung tali na may gilingan at itapon sa gitna ng dagat. Every time we are tempted to have makating dila, itatapon tayo sa gitna ng dagat, kasama ang gilingan. Let us be reminded of this. Be careful of how we might cause others to sin. Be very, very careful. And it continues, the Gospel of Luke continues today, as servants. We are all unprofitable servants. Ang pagmamahal natin sa Diyos, pinapakita sa pamagitan ng serbisyo. His commands. We serve God in others. Parang may popcorn ha. Hello? Sorry. Okay. Ang hamon sa atin, makapaglingkod. This is what it is to be a child of God. To our master is to serve. It is the language of love, how we can repay God. At hindi pwede itong, porkit naglingkod ako, naging tapat ako sa utos ng Diyos, it does not mean may utang na loob ang Diyos sa akin kasi ginawa ko yung serbisyo. Katulad ng Ebanghelyo, galing siya sa bukid, naglingkod sa bukid, it does not mean na nagbuong araw ako naglilingkod sa bukid, dapat pagbalik ko sa bahay, hindi na ako maglilingkod. We are still servants. Let us not look at ourselves. Ang tingin natin sa sarili, hindi na, kasi ginawa ko na itong mabuting ito. Hindi. We are all unprofitable servants. We are nobody in the eyes of God because that is how we repay God for His goodness. Hindi natin pwedeng kubrahin yung Diyos. Subukan natin to. Hindi natin pwedeng kubrahin yung Diyos at sabihin na utang ng loob sa Diyos sa akin dahil ginawa ko yung paglilingkod, itong makabutihan, ang pagsunod sa utos ng Diyos. We cannot do that because we are merely servants. God is not an employer, He is a lover. Kailangan natin gawin to dahil sa pagmamahal. Hindi naman natin pwedeng ginagawa natin to dahil ako'y babayaran, may kapalit. I do things lagi dahil may kapalit. Hindi naman po pwede kunyari isang ina, lahat ng paglilingkod niya sa anak, laging may presyo. Ginagawa ko to, dapat may kabayaran. Ginagawa ang pagmamahal ng paglilingkod na isang ina sa anak dahil sa pagmamahal, because of love. All because of love, service is done. But if it's love is so that I will get points, I will merit for it, meron akong ipagmamalaki sa Panginoon Diyos, it is not the case.
we are all unprofitable servants. May we serve with love as Christ offered His life for us out of love. May we see the love poured by Saint Josaphat today, who offered his life, all because of love, loving service to the Lord, loving service to one another.